Evening, ladies and gentlemen. What could I say after it was done? Hi guys, so welcome back to our YouTube channel. My name is Jerome Monastrial and I make car content, pop culture, anything in between. Basically, alam nyo na yan. And today, syempre, we have to continue our Toyota series. We have here beside is our Toyota Previa. And we are here beside me also is a director himself. Introduce yourself. Yeah, so hi, I'm JR. This is my project, Toyota Previa 2002. Sinabi niyo na director ako, pero wala, janitor lang talaga ako. Backstory lang bro, bakit ito yung napili yung kotse? So bakit Previa? Number one, gusto ko magka-Previa even before pa. Siguro ang isang inspiration ko is one of my parang mga kuya, mga friend ganun. Si Kuya Tim. Guanzon, his Previa before, pero not sure lang kung anong year. Pero same kasi ng chassis ata, same ng ACR30 din. Nakita ko yun, sabi ko parang ganda naman nun. Ano talaga ako kasi nga, malaki yung kotse. Unang-una comfort sa loob. Tapos malaki yung kotse, tapos yun nga, bihira yung bumubuo. So ako din kasi, I'm more of that sa parang hindi masyadong binubuo. More on mga tito yung may-ari. More on tito kasi galing ako ng RAV4, di ba? This one naman, ayan. So yun yung backstory niya. Na-inspire ako dun kay Kuya Tim, dun sa build niya ng Previa niya before. Pero matagal din. Matagal, parang I got this car like 3 years ago lang. Nung time na yun na nakita ko yung mga post niya before, matagal na. Tapos hindi ako makatagpo talaga ng Previa na pasok sa presyo na medyo maayos naman na. Tapos yun nga, luckily 3 years ago, nahanap ko to sa Batangas. So may sunroof, may sunroof. North ka, di ba? Dinayo pa namin siya ng Batangas. Kasi yun nga, naaning talaga ako dahil unang-una, maganda yung Previa, maayos yung Previa. Tapos number 2 is may sunroof siya. And then orig lift. Yes, so may sunroof and moonroof siya. Yun nga lang, hindi siya gumagana ngayon. Project car things, pare. Project car things, pare. Pero yun, hindi siya gumagana at the moment. But yun yung reason kung bakit ko din to kinuha. Kasi I got this car for a really cheap price. As in, sobrang good deal talaga. Bentang addict talaga, bro. Parang ganun, bentang addict talaga. Yun yung reason ba't di ko na siya pinakawalan. Kasi nga, maganda yung presyo, tas may sunroof. Tas orig left. Orig left siya kasi Manila entry yung papers niya. Pero import siya. Import siya. Legal. Tapos Manila entry, yan, double plate. Katagpo kami, isang araw lang, kinuha ko na agad. Di ko na pinakawalan kasi sabi ko, ito na yun eh. Kahit alam kong medyo may pagawaan ako ng konti. But still, sabi ko, madali na yan. Ito, siguro kung if you're asking me more of the story, natambak tong kotse ng halos 1.5 taon nang di ko ginagamit. As in, wala na, pa-junk na to. Pabenta na to dapat. As in, ibebenta ko na rin ng bentang addict, bro. Para lang ma-dispose na. Ibebenta ko na rin ng bentang addict para lang ma-dispose na. Kasi nga, natambak na siya sa bahay ng friend ko, dun ko pinark. I've decided na sabi ko, ibenta na. Bibili na lang sana ako ng Hilux na brand new. At least, medyo comfort pa rin. Pero nandun pa rin kasi sa atin yung part ng mahilig tayo sa kotse. Oo, pare, mahilig tayo sa kotse. So, tinuloy ko yung build. Ngayon, in progress pa rin siya. So, yun, after a year and a half na natambak siya, luckily, a friend of mine helped me kasi busy ako sa shoots before. So, a friend of mine helped me, si Jason Morato, yan. So, shoutout sa'yo, tsaka sa mga pinsan mo. Kasi sila yung nag-asikaso, bro. Sila yung nag-asikaso ng kotse ko na pagawa lahat ng kailangan ipagawa. Sila yung humugot dun sa parking ng tropa ko. Sila lahat nag-asikaso. Luckily, I have those kind of friends na even busy ako, pinatulong ko sa kanila yung kotse. Sila ang masikaso. Sila talaga ang masikaso, bro. As in, sabi ko nga sa kanila, biniro ko pa siya. Sabi ko, hindi ko kukunin yung kotse, bro. Hindi ko kukunin ang hindi umaandar na matino. Ayusin niyo yan. Ayusin niyo yan. Kala mo may tao ako eh. Pero yun, mabait naman sila. So, they understand my situation. Tapos yun. And then after paanda rin, I went to Custom Misfits para idiretso na ng air suspension na. Kasi yun nga, number one, sabi ko, ayoko nang static muna yung kotse kasi currently, ito na lang yung naiwan sa aking sasakyan. So, wala ko ibang choice kundi mag-air na lang muna even though gusto ko pa rin ng static. Pero nga, given the situation na ginagamit ko rin kasi siya sa shoots, ginagamit ko siya sa lahat ng roadworks ko everyday. So, kailangan ko mag-air suspension. So, It also works then with your kind of work kasi you need a lot of space din at the same time. Kaya ganito yung kotse na bumagay din sa'yo. Originally, ito na talagang kulay niya. Ito talaga. Pero, What color is this? I'm not sure, pero champagne, parang,
Para siyang alanganing rose gold. Alanganing rose gold. Hindi ako sure sa code pero originally ganito siya. Pero repainted na rin to. Repainted na rin siya kasi nakita namin yung history. So repainted na rin siya. Sad to say, napabayaan ko na naman yung pintura kaya kupas-kupas na. Pero yung reason din kasi ba't hindi ko pa pinapipinturahan as of now, I'm planning to put a body kit. Isang hugasan na lang. Oo. So that one is a veil side body kit. So I found one on Japan. Pero sobrang mahal pare. As in sobrang mahal. So right now, naghahanap ako ng baka may kakilala kayo. Suggest naman kayo dyan ng pwedeng maghulma. I'm willing to to iwan yung kotse para at least mahulmahan. No? Kasi walang hulmahan eh. Kwentuhan mo naman ako, any changes dito sa front? Or is it all stock? Or ito na ba yun talaga? All stock siya bro. Actually, I'm in the part of restoring the headlight. Hindi ko natapos kasi bigla akong na busy. So hindi ko siya natapos. Pero wala, stock pa rin siya. Even the engine is stock. Wala naman akong ginalaw. Refreshed lang. Palit lang ng kailangan palitan. Pero currently madumi siya. So yeah. Tama ba? Ang pag sa Pinas is Previa. Pag sa Japan, Estima or Estima. Eras. Eras. Iba-iba. Eras or Estima. So wala yeah. siyang fog lights no? Oh, actually mayroon siya dapat. Pero sa bumper ko kasi, siya yung version na wala. Usually kapag yung mga import dito sa atin na Japan talaga na left hand, na right hand, yun, kadalasan sila yung may... Sa Previa ba, marami ring body kits? Marami. Actually marami. Pero yun nga, sobrang hirap. Nahihirap. Actually hindi mahal eh. Before I've seen yung Katay, parang 12,000 lang ata, buo na. Buong kits na, before yon. Pero ngayon, grabe na, sobrang mahal na. Sobrang mahal na, tas ang hirap na rin maganap. Tapos, if you want talaga na parang JDM, talaga na culture na kits, yun, go for Veilside or parang meron pa silang top line. Top line, yes. So isa din yun sa mga maganda. It's made to order, kaya medyo tayo. Mahal eh. So, pag Previa ba, it's more on VIP setup lang ba talaga siya o may iba pang style? Before, based on sa research ko, more on VIP talaga. Kasi there's nothing more you can do about the car but to put the kits. Tapos, malaki yung displacement ng makina. It's 2.4. Pero for me, hindi din siya ganun katulin kasi mabigat yung sasakyan. Mabigat yung sasakyan actually. So, yung iba, alam ko sa Japan may gumawa ata ng drift car ng Gen 1. Pinandrift niya, pero trip lang. Ewan ko kung paano niya nagawa yun, pero trip lang. Knowing mga Japanese. Japanese, parang grabe mag-isip culture yun. yan, bro. Ano pala, what's the engine inside this? It's a 2AZ FE. Stock yun? Stock yun. 2.4. Pero sa Gas? iba, Gas ba? Gas. Tapos sa iba, alam ko, meron ding 2.0 na version. Tapos may iba-ibang version may all-wheel drive. So dito sa atin wala. As in, Ito is front wheel. front wheel lang to, front wheel lang. Mga nagtuturbo ba, supercharger, may mga ganong bolt-on ba? Based sa makina niya, pwede. So, yun nga lang, wala akong nakita pang gumawa dito na nag-turbo. Kasi nga, I mean, to be honest, karamihan ng owner nito medyo nasa oldies side na. 90s o 80s na. 90s to 80s na. Trentahin. Oo, trentahin, 34, ganyan, 40. Kasi they're much more of the comfort compared to the looks. Pero nakakatuwa kasi nakikita ko ngayon, may mga bumubuo na rin, even yung mga... Si Kyle yan. Si Kyle yan, no, yun yung Gen 4 ata yung kanya or I don't know if Gen 5 or Gen 4. But yeah, so sa ganito, bihira akong makita din. Even kay Kyle, bihira before. Pero ngayon, nung na-open yung doors na pwede pala. So yun yung din yung reason siguro kung bakit gusto kong bumuo ng coaching hindi madalas binubuo. Kasi at least mabigyan ng hopes yung mga tao na, ay pucha, pwede palang buuin ng ganito to. Even RAV4, di ba? Yung mga coaching madalas lang natin nakikita na wala, para pag nakita mo, okay, parang ganun. Ano story dito? Bakit nabasag yan? Ito, so nakuha ko siya maliit lang and declared issue siya. So ang story is, pag daw nabasa, kasi hindi ako talaga makalabas pa. So sabi ko home service. Pero ang sabi nila sa akin, once they go home service, once na mabasag nila while installing, hindi nila papalitan. So sabi ko, yan ko muna. So yan ko na lang siyang ganyan muna until magkaroon ako ng time to go out
and really replace. Mura lang naman actually kasi yung isang ganito parang 12,000 lang ata ang bigay sa akin. Pero so far, palit na rin to ng dating owner. I don't know kung bakit nga din kasi siguro dahil sobrang laki ng glass niya. Kaya parang ang dali niya mabasag, ang daling maliparan ng kung ano. So yeah, yun siya, yun yung on the front side. Tapos na tayo with the backstory of this Previa and also the front part. So let's go on dito naman sa wheel section. Bro, anong wheels to? Sa BSKF, so work BSKF, na napabayaan. Buhay ko na, hindi ko pa naparefurb. For some reason na gusto ko siya i-rebarrel. Oo. Kasi nabibitin talaga ako sa spec. But this is 19 by 8. 19 Or by 8.5 I guess, para malasa ganun. Staggered ba siya o lahat? Square siya. So far okay naman siya. Tas 3-piece din. Kaya ang hinahanap ko lang sana, baka may alam din kayo dyan. Comment nyo na. Comment nyo na lang yung lip na to. Na tutugma kasi maraming nagsabi na yun nga, pasok daw ang VSXX, ganyan. Gusto naman ako hahanap nun, pare. Di babaklasin ko yung VSXX, parang ganun. Dream mugs mo ba ang Oo. VSKF? Actually, dream mugs ko yung VSKF ever since. Tapos, parang usual naman kasi kapag nagkotse ka na, alam mo yun, Blitz 03, di ba? Hot boy. Hot boy oo, yun naman Automatic gusto yan. natin. Pero so far, ang isa pa sanang bala ko ikabit dito, even before, yung Venza. Venza. So, that is 20s alam ko 20s ang Venza. So, mas susuksok sana siya. Yun nga lang, ang meron tayo, VSKF pa lang, so okay na rin. Pwede Pwede na rin. Ano na rin, kumbaga is one of the sought after wheels na rin pag Bipo build eh. Anong pinaka-max tire size ang pwede sa Previa? 20s ba? 20s, yeah, 20s. Tapos, sa tires naman, actually this is 235/35. Nipis, pero dapat, ang goal namin dyan is 235/30. So, yun yung pinaka-goal, kaso wala sa supplier. So, ang hirap din maghanap kasi ng nasa spec ng mags. So, ang nangyari, nag-Chinese brand na lang ako. We have to work with what we have. May spacers ba siya? Wala. Sakto siya sa offset ng Previa. Ano offset niya? This one, hindi ko sure kung 32 o parang nasa 30 plus. Nasa 30s. Oo, 30s siya. 30. Wala, pangit pa. Kasi naghahanap pa ako ng still work work na in studs. progress. Work in progress. Kasi nga, tas yun nga, yung refurbished, hindi ko talaga tinutuloy pa kasi nga, naghahanap ako ng lip. Lip pa. So, sayang naman kasi kung i-refurb ko ngayon, tapos Babaklasin din pala. babaklasin din. So, mahirap. Ano pala, stock pa, kasi napansin ko naka-disc brake, stock siya, disc brake. Stock na disc brake. Any plans na nagpalit ng preno? Soon enough BBK mo. siguro, soon enough. The budget kasi, permits? The budget permits kasi syempre nakakaiya naman, I mean, nakagantong BSKF bags ka na. tapos preno mo kung ano-ano lang, reband lang. Suspension, anong suspension nito? This is an air suspension. Tapos ang shocks niya is usual KYB. KYB. Tapos air suspension by Custom Misfits. Speaking of offset kanina, sobrang perfect niya, hindi na to ni-roll. Hindi na to ni-roll. Yun nga lang, hindi mo siya maroll lang ganito. Kailangan mo pa rin siyang i-roll. Pero at least naalagaan yung mismong shell. So hindi ko na siya ni-roll. Pero may plans pa rin naman ako na i-roll siya soon enough. Para at least kaya pa rin ganito. When it comes to Previa, ano yung unang sumasayad sa mga Previa? Unang sumasayad is yung talangka. Talangka. Tapos sa likod, hindi gaano kasi mataas eh. Mataas yung likod niya, as in mataas yung likod niya. Ang unang sasayad sa likod is yung lagayan ng spare tire. Spare tire. Yung lagayan ng spare tire. May parang umbok. Meron, no? Tapos may bakal pa yun doon. So yun ang unang sasayad. Tapos sa harap yun, yung talangka. Yun naman ang usual eh, na sumasayad dito. So far, hindi pa naman siya sumasayad kasi naka-air. So, Isang pindot lang. isang pindot lang, umangat na. Okay, shoutout to Custom Misfits. Misfits ko na kayo na. Alright. Okay, so natapos na tayo sa harap, so wheels. Now we go on to the back part of this Previa. Okay bro, any changes dito sa likod na area ng Previa? Wala din. Wala din. Wala pa. Wala pa. Actually, projectin pa lang. That is the clear tails. May clear tails wala. pa to. Wala din. Gagawan mo. Ang gagawin namin ng friend ko, which is si B-Works, I think kuulmahan namin siya. Tapos he'll do rework ng lahat dun sa loob. Pero may friend din kasi ako from Ireland ata siya. Ganito din yung kotse niya. Ang ginawa niya daw is inacetone niya yung loob. I don't know if it works. Pero bumili siya ng ibang tails. So hindi ganito. Oo, kasi mahirap na. So yun.
inacetone niya. I don't think, Wala ba lang Previa na logo? O tinanggal mo? wala. Nakatanggal siya dahil nga sa repaint niya. Pero supposedly saan siya? Dito or dito? As far as I know, dito ata. Dito. Exhaust mo pala bro. Stock ba siya? Stock kasi I'm planning to din sana, mga hyper medallion, mga ganun. Tignan pa natin kung Full exhaust mo ba o dulo lang? dulo lang muna, pare, kasi I mean sa akin hindi ako more of the performance. Especially hindi talaga ako matulin magpatakbo, pare. Max ko 80. Max ko Takbo pogi lang. Oo, sabi nga nila, 'di ba? Kaso 2000s to, 'di ba? May funny line kami ng mga friends ko na kotse mo 90s. So, wag kang mag-expect na parang tatakbo ng 100 Gs. Parang ganon. Kasi masisira. Depende pero... Hindi lahat, pero- Hindi lahat, pero may mga ganon kasi most of my cars ganon pa. Umiilaw rin ba tong part na to? Hindi. Actually, lang siya. Garnish. Garnish lang siya. Yan. Usually, dinidelete to eh. And luckily, I have one na meron talagang kadugtong. Pero madalas, body color lang. So, yeah. Yun Ito siya. lang ang umiilaw. And then Ito ito, lang. third brake light. Third brake, yan. Ito lang. This three. Ito, umiilaw ba to? Season. O hindi? Yes, ito, umiilaw rear rin. fogs. Rear fogs niya. So, May rear fog siya. Yeah, may rear fog siya. Tapos sa headlight, meron din siyang adjustment ng height. Mm, Pero so far ngayon, Magle-level. magle-level. Ngayon nakapatay siya eh. Natanggal ko eh, hindi ko nakabit. Yung sensor. Can we check the inside? Oh yeah, madumi lang. Madumi siya, so there's nothing special but the tank. For the suspension. Tsaka, okay. limutan ba natin yung mga brake fluid, pare? Gotta be prepared. Mga coolant, mga engine oil. Engine oil, so whatever. So ito happens. yung setup ni Custom Misfits. Yes, tas ito, natanggal lang. Ilang liters yung tank na yan? I'm not sure, pero malaki na siya eh. I mean, yun, luckily, yan ang kinabit sa akin ni Kuya Ken na malaki. But single pump pa lang siya as of the moment. Wala pa ako nagiging problema ever since na kinabit to. So minor maintenance lang, yun lang naman ang ginagawa. Yeah. Ilang years ka nang naka-air? It's been 2 years from now. Oh, yeah. Nabutasan ka na ba? No, that's the best sa kanila kasi never pa ako nabutasan. Minors, yung talagang wear and tears, pero again, that's wear and tear. And somehow, that's my fault sa na napabayaan ko kasi. So, pasok naman tayo sa loob ng Previa. Let's go. Uy. Siya, welcome to the dirtiest car ever. Kasi mahilig ako magkape, so may mga mainit na tubig ako dito. Ayan. Tapos, mga shoot things. Gears, yeah. Shoot gears. Siyempre, as a director. Yeah. First of all, captain seats. Captain seats, yeah, captain seats. Hindi ko alam kung tama yung ni-research ko pero based kasi sa na-research ko, pag captain seats ata madalas either local or import na galing US, hindi ko sure pero yun ang nakita ko kasi madalas pag Japan na nandito na kinukuha nila, na pinapadala dito, madalas row seats. So kasi nga for them parang normal lang naman siya na soccer mom van. Pero dito medyo na siya parang high-end type shit ganun. When it comes to Previa, all Previas ba are automatic or may manual? Well, alam ko may manual, pero madalas din ang manual sa pagkaka-research ko sa Gen 1. Pero sa Gen 2, madalas matic na eh. As in, majority talaga ng mga Previas na nakita ko and up, Gen 2 and up, more on matic na talaga siya. Dito kasi siya lagi, no? Yes, and ito dito talaga kasi orig left siya. Ito yung cambio. Oo, nandito siya, wala siya dito. So orig left kasi siya, so luckily yun nga. Walang Handbrake, conversion. nandito. Ito. Okay. Hindi siya foot brake. Hindi siya handbrake foot brake. Tapos yung tank din nandito. Kasi orig left siya. Yeah. Ang ganda nung dashboard niya, no? Malaki. Ang laki. Ang laki. Ang haba. Tsaka sa gitna. Parang sa Vios, di ako nagkamali. Parang ganito yung sa Vios, Oo, diba? parang Tsaka ganyan, sa Yaris. Yaris. Oh, Medyo similar. halos parehas sila ng dash. Oh. Dito naman, like, may mga binago ba? O stock rin talaga? Stock pa lang siya, Ito. pero right now, meron na ako nung mating. Mating na pwede. Oo, kasi wala pa to eh, parang Pinoy mating to eh. Oo. Pero nakabili na ako, inihintay ko na lang dumating. Parang siya, yung same na fabric. Same ng fabric, tapos actually ito, yung nasa ilalim, ganyan. So gray, tapos parang meron lang siyang texture. So to really fit. Si Mark, New Zealand. Ito, aftermarket na to. Aftermarket na, actually this one kasama na nung binili ko eh. Ganyan na siya. Tapos yun, ang mahirap lang daw hanapin, sabi, is ito.
Kasi usually itong part na to sa controls na to, sa control panels na to, usually to wood, tapos hindi ganito yung orientation ng mga buttons niya. Baliktad. Hindi, iba. I mean, may nakadiretso lang ata, ganun. So, sabi nila, dahil daw USDM, kaya ganito. Cup holders, meron na. Yes, ayan. Ilan ang cup holders nito? It's 1, 2, 3, 4, tapos 5, 6, 7, 8, 9. 9, I guess 9. Meron pa sa likod eh. Mamaya Sa makikita likod, natin oo. yun. So, Saka siya. ang daming, well, basically kasi Pamilya. pamilya kasi talaga siya. So, oo. ang daming Ang nooks and daming crannies ganap, na maliliit oo. na pwedeng storage. Like this one, this Yes. one. Ito, sa pockets nga, ang dami. 1, 2, 3, 4, Ay, oo nga. 5. Ay, meron din dyan! Ganda! So, we have 5 pockets. Ewan ko na lang kung wala ka pang mailagay dyan. Ang dami. Yun yung Galing. siguro na gustuhan ko dito talaga. Tapos yung luwag ng cockpit niya. Yes, oo. Maluwag siya. Tapos yun nga, ayun yung isang perks kapag wala kang center console. Oo. Pag may nakapark sa gilid mo sa driver side, pwede kang Pwede doon kang lumusot. dumaan. Oo, Oo. nang madali. With Oo. ease. Walang With ano. ease, pare. walang ano. Oo, with ease, yeah. Galing. Ito yung sunroof niya. Sunroof. Ito, sunroof and then ang tawag dito Ito, is moonroof daw. sabi, kasi sa Mm. likod. So, sunroof and moonroof. Tapos, nothing special about Pero that. lahat ba ng Previa may sunroof? Wala. Actually, very rare sa atin yung ganitong version na may sunroof. Oo, madalas. May ganto lang, moonroof lang. Moonroof O wala rin? lang. Moonroof hindi. lang. Hindi, wala rin. Talaga. Wala rin. So, totally. Pag may sunroof Blanco. ang Previa, magkasama talaga lagi. So, mahirap sobra. Dashcam. Dashcam wala, aftermarket shopping na lang to. Mm. Siyempre kailangan natin lagi pag may mga sweet potato sa kalsada. Makita sila. When it comes to the Previa, malakas ba siya sa gas? Depende kasi yung lakas sa gas pare. Kung itatanong natin sa bawat kung sino man, sa akin hindi. Kasi I've been through a lot of cars na mas malalakas pa dito. Madalas kasi displacement ng mga naging kotse ko 2.4, 2.0, 2.8, ganyan, 2.6. So for me, yung lakas niya sa gas, normal na siya. Ang malakas sa akin sa gas pag nag 3 to 4 kilometers per liter. Ito so far 7. Pwede ba? Bearable. That Pwede ba? Oo. For this size na for ganito this kalaki. size sa traffic pa yon. Oo. I've tried before Alabang to Pampanga 13 for a 2002 car. Nabilib ako doon kasi I've never had a car na 2000s na naka 13 or 10 pataas. So this one naka 13 siya. Pero may conditions. So madaling araw ko biniyahe. Walang traffic, malamig. So yung makina, I can turn off the AC. So the engine will smooth lang, walang load na masyado. Any future plans mo dito sa interior? Any future plans? Steering wheel. I'm planning to buy a Nardi. So Yung may wood? Yung wood. Tapos yun nga, dahil magaganon na ako, mag-switch na rin ako into wood na panels, Meron din ba? ganyan. May mga wood din ba? Yes, madalas yun local tsaka Japan. Ito kasi hindi, re-up na to. Re-up na Pero I think ang orig niya is yung parang nasa likod. Okay. Yeah, Yung gray. so fabric, Similar like this Similar siya. So ganun one. siya. May mga iba-ibang interior din ba? Yes, oo. Kasi sa big body may mga type. Meron. Ito, So anong tawag sa interior na? ito hindi ko Ay, ano? sure. Ang usual ata kapag JDM, yung parang print ng RAV4, parang may stripe Stripe na siya. na blue. Yun, mostly ganun ang madalas. So this one, bihira akong makita ng gantong seats. Tas dahil nga puro mga otits na nga kasi, so madalas naka-seat cover na. So you cannot really tell kung ano pa yung seats nila. But on the stock one, madalas yung ganun. Yung sinasabi ko na may blue stripes. Sounds. Mag-upgrade ka rin ba eventually? Hindi ka na siguro. ma-sounds eh, no? Hindi ako mahilig sa sounds. Pero siguro, palit speakers lang for clarity, ganyan. Pero siguro wala na akong lalagyan, pare. May tangke na sa likod eh. Oh. Tapos yun nga, madalas naisirahan ako pag ganun kasi matagtag yung kotse ko. So, madalas naaalog lang. So, wala na. Hindi na ako magsasound. Siguro, Yung ano ba, kasi may napanood ako sa YouTube na yung second row niya umiikot. Ito ba yun? Itong Previa yun? yung madalas nun is yung top of the line. So yung sa'yo ba, ano pa, middle Parang variant? nasa mid pa to eh. Mid variant pa to eh. So, yung madalas na ganun, at yung umiikot, wala talaga dito sa atin. Kasi usually, nasa US. Okay. Tapos, all-wheel. All-wheel. All-wheel drive. All-wheel drive sila madalas.
Pero automatic doors Automatic meron. din. Automatic doors meron. Ito manual. Manual to. Tapos, Previa is dalawang pinto. Yes. Bumubukas. Dual Okay, slide. sige. Dual slide siya. Anong kotse ba yung isang side lang? Previa rin ba? O Alam ko, either Gen 1 ata na Gen 1, Previa. isang side lang siya. isang side. Okay guys, so we pretty much tackled everything sa harap, sa mag, sa likod, sa interior. The question is for the people that is watching on the internet and if you're planning to build a Previa, ano yung mga dapat bang i-consider when building a Previa? Number 1, if you're building a Previa, mas okay kung kuha ka na lang ng local. Local na lang. Kasi yun nga, iba pa rin yung feels kahit papano. Kasi may option naman eh. Unlike other cars na walang option kundi mag right hand to left. Ito may local. So local na lang. Madali pa sa papel. Engine wise, wala eh. Kasi almost same Camry kung paano mo i-maintain. Siguro ang number 1 na masasabi ko na lang is tiyagaan nyo pa. Kasi unang-una, hindi madali maghanap ng pyesa. Nito. I've experienced before kasi yung brake master nagpalit ako, so walang kasukat na same nung baso. Nag-convert pa ako. Performance, wala ka na rin hihingin kasi unang-una okay naman siya. Okay na siya. Okay na siya for hindi ka na mabibitin at hindi ka na naman sobrang tulin. Tapos you can freely feel na comfort pa rin sa sasakyan as long as keep it stuck kung gusto mo yung suspension or upgrade to coilovers. So, may coilovers pala. Pwede mag-coilovers, yeah. Kung magbe-build ka for comfort and for daily use, then go for local. Pero kung meron ka namang option na, okay, mura yung converted, but then again, paprojectin mo siya, then go for right hand. Wala namang problema doon. Meron ba like mga kasukat na from a different anong mga kotse yung mga ganun? Camry kasi as far as I know, yung engine niya is same with the Camry. Even the transmission kasi nagpalit ako ng tranny, pang Camry to. Na ano din 2002. So same na year model. So ano naman yung mga bagay na ayaw mo sa Previa? Okay. Kung meron man. Syempre, hindi ako bias. Love and hate yan. Love and hate. Number 1, yung feels na mabigat talaga siyang dalin. As in, ramdam mo talaga compared to other cars and other van like Odyssey. Hi-Ace, medyo mabigat din eh. Pero Odyssey, yung kalaban niya na lang siguro. Odyssey, Livina, yung mga yan. Magagaan sila dalin. Pero this one, for me, parang nabibigatan ako. Siguro dahil sa mags, pero hindi rin eh. I've tried stock mags, pero mabigat pa rin siya. Tapos number 2 is not the consumption ng gas, pero yun nga, yung even the maintenance itself is mahirap nga mahirap talagang hanapin yung piyesa ng iba. Ibang piyesa like nito. Like mga ilaw ba? Ganyan. Ilaw hindi naman. More on mga mechanicals. Okay. And electricals hindi eh. Kasi pasok naman. Pero yun nga, mechanicals, usually yan nga, yung mga brake masters, yung mga yan. Nahihirapan ako. Siguro sa iba, baka hindi sila nahihirapan. Sabihin nyo naman yung contact nyo. Pero ako nahihirapan ako. And in my area, in Bulacan, hindi ganun ka-available lahat. So I need to outsource pa yung mga pyesa from other places para lang makabit ko dito. Is there like a Previa group owners ba? Merong group pero mostly it's not used for parang sharing. Siguro may iba pero madalas siya sa bentahan. Bentahan na lang siya. Kasi talagang more on talagang mga tito vibes yung mga nando sa group. They don't usually talk about the build. Siguro may iba. Nakakatuwa din pag nakakita ako na nagbe-build ng Previa pero bibihira eh. Kasi when it comes to like sa Yaris, may mga Yaris, yung mga Honda, parang merong I mean merong tao na parang namomonopolize niya na yung nasa kanya lahat ng pyesa. Parang may point person na parang pag si ganto, lahat ng pyesa, meron ba ganun sa Previa? Sa Previa so far ngayon, baka hindi ko pa kilala, pero wala pa akong nakikita. Kasi some of them are also wala pang gamit lang nila. Tapos hindi naman sila nagbebenta. Wala kaming ganun. Parang lahat ng kata, yung mga front cut, sa Gen 4 siguro and Gen 3 meron. Pero sa Gen 2, it's very rare na makita. Even the community, unlike sa mga naging kotse ko before, RAV4, may community yan. Shout out to Alex Pasqua and my friends dyan. Yan.
Sila, Hindi pa siya umaabot sa ganung point wala na pa. meron talagang solid community. Solid community na nag-EB, lahat kayo, same car. nagmi-meet, same car. Wala pa, actually. Wala pa talaga. Yung isang cons siguro, pag ganito pinili Hindi pa mo. ganun karami. Pag ganito yung binili mo, siguro, Onti-onti lang talaga. wala kang mapagtatanungan kung hindi ikaw lang sa sarili mo, unless ma-experience mo yung bagay na yun, doon mo lang malalaman yun. Siguro sa iba, makapagtanong ka, pero yun nga bihira naman sila mag-reply I mean, hindi nga din kasi sila more on para alamin ko pa yung sira, magpapagawa na lang ako, parang ganun. So unlike sa ibang kotse natin na there are someone or some people na nakakaalam na lang, nasira yung ganito mo, ganito lang yan bro, may tips and tricks na dito. So far sa nangyari sa akin, wala pa rin hanggang ngayon, nangangapa pa rin ako kung masisira yung ganito ko, anong problema. Luckily, ang nasisira pa lang sa akin is major. So yung mechanic ko near my home is alam niyang gawin. Wala pa akong nasisirang, halimbawa, ECU or something. So more on general knowledge yung pag nasira siya. Alam ng mekaniko kung paano gawin. Tsaka knowing Toyota, hirap masira yan. Mahirap, pare, mahirap talaga. But invest on a good pyesa. Kasi original, but if you're gonna settle for Shopee, then go for the cons na makakamura ka pero times 2 yung gastos. So, any shoutouts on friends na tumulong on this build? Yeah, so number 1, Kuya Kenneth, Custom Misfits, kasi he really helped me a lot in putting up the air suspension. Madali silang kausap, even kapag may maintenance akong gagawin, nandyan sila, mabilis sila kausap. And then refurbished, Mags Restoration, Jason Morato, kasi he's the one na talagang nag-took care of the car nung busy ako sa shoots and all. Sila ng mga pinsan niya yung nagdala nito sa kung saan saang shop, ganyan. Yeah, Alex Pasco na rin kasi before talaga madala to sa ibang shop, sa kanya ko muna dinala to know everything, kung ano yung kailangan ko ipagawa, ganyan. And Midas. And Midas, ganun. Buti ka na malimutan. Mag-book kayo sa amin ng shoot para may pampalit na ako ng windshield. So kung kailangan nyo guys any video, photo, events, events and Midas Production. Advertisements, reels, gumagawa kami niyan lahat. So lagay ko yung Facebook page nila dyan, and then link na rin sa baba para isang click na lang may redirect agad sa Facebook nila. Yeah. And ano ba maganda ipa-comment natin sa kanila pag umabot sila sa part na ganito? Okay, so siguro comment nyo na lang is walang susuko. Ayan, comment down below walang susuko para alam kong nanood kayo from start to finish. And if you guys wanna buy our merch, Ever Since merch, you can always buy our merch at like this one, pero sold out na to. Pero marami pa tayong hats na available and shirts also sa website natin. You can always buy our merch at www.eversince-streetclub.com. Don't forget the dash, baka sa akin mapunta. And as always, this has been Jerome Monastrial. Thank you so much for watching. See you soon. Janet!